tanghali noong January 23. Ay, yan na po, may gupisa na naman po yung kaya. Hindi pagkeni, ayan na, Nabulabog ang mga residente ng Candating, Arayat, Pampanga dahil sa unti-unting pagkabitak ng lupa sa itinayong flood control project sa bahagi ng Pampanga River. Oh my G! Oh, mas pakne ito! Mas pakne! Mas pakne! Ayan po, kalalam na po ngeni, Makikita ring sunod-sunod na ang paggalaw at pagkalas ng mga bakal na nakakabit sa retaining wall o ang nagsisilbing pader para kontrolin ang tubig sa tuwing tumataas ang ilog. Ilang saglit pa, gumuho na ang bahagi ng bahay na ito. Wala ka mga ilalapit yan! Wala, nalo tamo lungos yan, tamo po ta, bislayang makay. Kaya ang mga residente agad na lumikas, bitbit ang kanilang mga naisalbang gamit. Isang araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang proyekto. At ito ang tumambad sa amin. Malalaking bitak sa lupa at halos mabungkal na ang harapang bahagi kung saan nakatayo ang flood control project. Nakalundo na rin ang mga bakal na nakakabit sa retaining wall. Una mong mapapansin dito, meron ng yellow tape. Parang sinasabi na sana ay wala nang tatawid mula dito dahil nga umabot na dito yung tipak sa lupa. Dati nalalakaran hanggang banda doon. In fact, meron pa nga ritong basketball rim na naiiwan. Kasi dati merong basketball court. Pero dahil doon sa patuloy na pagguho ng lupa, sinasabi sa atin na nasa 20 bahay na yung nasira. Grabe! Isa ang bahay ng pamilya ni Ligaya sa naapektuhan ng pagguho ng lupa. Yan po bahay niyo? Opo. Ano na po yung mga Ay, talagang bumitak na. Opo, ma'am. So, ang nahulog na po, Yung kwarto po namin. yung kwarto, nahulog na yon. Tapos may bitak na, ito, yung pong sala sala, namin. yung kusina, Yung kusina po, naghiwalay Natitira. na rin po yung... naghiwalay na. Naghiwalay na. Kwento ni Ligaya, gabi bago mangyari ang pagguho, narinig pa raw nila ang tila pagputok ng mga bakal sa flood control. Nung Thursday po ng gabi, may narinig na po kaming mga pumutok na mga sheet pile. Opo, yan. Ito yung parang ginamit nilang anchor. Yan Yes yung po, narinig yung nyo, mga parang anchor na. napigtas. Opo, ma'am. Oh my G! Dahil sa pangamba, agad na umalis si Ligaya kasamang kanyang 2 anak. Nung gabi pong yon, kinuha po ako ng mother ko kasi ayaw niya po kami dito matulog kasi baka po daw Kung ano mangyari. Kasi, opo ma'am, kasi may, yung anak ko po is 7 years old tsaka isang 4 years old. Doon po kami natulog kasi meron na po kaming naririnig na mga pagputok po ng mga angkor, ma'am. Oh my gosh! Pagbalik namin dito, paglabas po namin ng bahay, doon pa lang kami sa may tapat ng court, lumagapak na po yung Nahulog kwarto na. namin, ma'am. Buti, ma'am, nakalabas na po kami ng mga anak ko. Buti wala Kaya, na kayo. opo, ma'am, paglabas po talaga namin ng bahay, lumagapak na po. Iyon na po yung ano. So galing lang kayo sa kwarto? Galing lang po kami ng kwarto. Tumakbo po kami, kaming tatlong mag-iina, umiiyak kami, nanghihingi kami ng tulong sa mga kapitbahay tsaka sa mga tiyahin ko po dyan malapit. Nakaligtas man sa peligro ang pamilya ni Ligaya, hanggang ngayon, ramdam pa rin nila ang trauma na dulot ng pagguho. Dahil malapit tayo, mga 2 hakbang lang po no? Nasa 2 hakbang tayo dun sa may yellow tape. May trauma pa si ate tungkol dito sa paglapit niya rito dahil nga napanood nila yung pagguho ng bahay nila. Kaya habang nandito tayo, tinitiis mo lang yung nervyos. Yes, ma'am. Tinitiis lang ni ate yung nervyos. Kaya Nangangatog yung tuhod. talaga, ganun Kaya yung po lagi trauma. akong ganun. Sobrang
hanggang ngayon po, yung mga anak ko, napapanaginipan nila, ma'am. Banda rito si Ate Ligaya at kanyang mga anak nung biglang gumuho yung bahagi ng kanilang bahay. So, hindi na tayo pwedeng pumasok dun sa loob ng bahay kasi anytime, kaya nga may yellow tape, ay delikado na. Anytime, pwedeng gumuho yung natitirang bahagi ng bahay. Pero mula dito sa may bintana, kung sisilipin natin, ay grabe talaga. Talagang makikita mo yung sira. Kasi itong flooring, yung sahig ng bahay, makikita mo naman na bitak-bitak na. Hindi lang bitak-bitak, talagang humiwalay na nga yung ibang bahagi nitong sahig ng bahay. Sa likod kasi nitong pader na to, yan ay yung kwarto ng pamilya at yan yung unang gumuho. Ito yung kusina nila. Tapos may isa pang kwarto sa tabi. Kung makikita natin yan, yung pader na yan, naghiwalay na yung pader. Yan. Kaya talagang hindi na makakauwi dito yung pamilya nila Ate Ligaya. Isa sila dun sa talagang mawawalan na ng matitirhan. Hirap maghanap ng mapagtatayo ang bahay ngayon. Kasi alam po namin, susuportahan kami ng flood control na yan. Pag nakikita niyo yung ganyang kalaking halaga para sa ganitong proyekto, Hindi ko po ma-explain kasi sumisikip po yung dibdib ko. sumisikip ang dibdib ninyo. Sobrang laki ng proyekto tapos biglang ganun lang yung nangyari. Kinumusta rin namin ang ibang apektadong residente. Sa inyo to, no? So may nakuha na rin. Opo, yung ano po namin. Yung kusina niyo. CR tsaka gripo. Ano po, pwede po puting rin. Bumigay na rin. Pero hindi pa kayo umaalis. Malis na. May kasamang kababayan na Siyempre, hindi kami makatulog, hindi ka makakain. Nagka-nervyos dahil sa... may nervyos Opo. na. Bawat po may Nagka- pumuputok, nanginginig na po kami. Hindi pa natatapos yung putok. Hindi pa po. Hanggang ngayon may naririnig pa kayo. Meron pa po, Konti-konti pa po. madalang na po. Ano po yung pumuputok? Yung ano po, yung hindi ko po alam kung... Yan, yung parang yung bakal bakal na yan. na- Ito ho kasi, ang sabi rito, galing ho to sa DPWH, Pampanga. So actually, ang makikita lang naman po rito, more than 90 million pesos yung nabayad na sa contractor. Kaya na ho masasabing nabayad na kasi dineclare na nilang 100% completed. So, ibig sabihin, nakasingil na sila kasi 100% completed. So, yun ang gusto kong tanong sa inyo, na reaction ninyo. Alam Hirap namin yung magsalita. sasabihin namin, ma'am, pero hindi namin mailabas. Dahil hanggang ngayon po may... may trauma pa kami. Siyempre, ma'am, hanggang ngayon natatakot din kami. Minsan, tignan mo, yun, may bitak na naman. Dati wala nang bitak. bago yun. yan. Bago naman pa lang po yan. Bago yan, yung Opo. nakita ko po. Oo. Yung Wala pa katabi po yan. ng yellow tape. Dati wala naman kasi yan. So, palapit siya ng palapit. Palapit. Kaya hindi pwedeng hindi kami lilikas, Siyempre siyempre. namin alam ma'am nito kung saan kami titira or wala kaming malilipatan, nakituluyan lang kami ma'am Nakikituloy lang. sa mga kamag-anak. Hindi ito ang unang beses na gumuho ang proyekto at nalagay sa panganibang buhay ng mga residente rito. Lawan niya yung pamilyari. Ay, delikado na. Kasi naya kami sa bakit ang kulot. August 2024 nang unang puntahan ng Reporter's Notebook ang flood control matapos gumuho ang ilang bahagi nito. 100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Sinimulan ng construction noong February 2023 pero matapos lang ang higit isang taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Nabutan pa naming nire-repair ng kontraktor na Ed Marie Construction and Trading ang bahagi ng retaining wall noon. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Actually po, nilagyan na namin ng ano sa labas eh. Yung panggaan ng tubig, nilagyan na namin ng mga debris na malalaking bato para hindi na po ano. Pangayin ng yung lupa dito sa loob.
Una tayong nagpunta dito noong August 2024 dahil nasira ang bahaging ito ng flood control project. Kahit na wala pang isang taon mula nang ideklara ng DPWH na 100% completed ang proyektong ito. Pero pagkatapos lang ng 2 buwan ay gumuho na naman. Pinagpatuloy yung pagre-repair o pagsasaayos ng bahaging ito ng proyekto. Pero nitong buwan lang ay nasira uli ang bahaging ito ng flood control project at sa pagkakataong ito, nadamay na ang ilang mga bahay. Nung panahon na yon, itong bahay sa tabi natin, maayos pang kondisyon, wala pang bitak yung pader. At kung titignan mo, dun sa may bandang kalayuan, may mga bahay pa. Pero ngayon, kita naman mula rito, itong bahay na to, may mga bitak na yung pader, hindi na ligtas tirhan, at kung yung natatanaw mo mga dating bahay doon, gumuho na. Talaga namang mahigit 1 taon lang yung lumipas mula nung bumisita tayo, ay parang mas lumala pa yung sitwasyon ng mga residente rito. Ayon sa kapitan ng barangay, umabot na raw sa mahigit 20 bahay ang nasira dahil sa gumuhong proyekto. Nung nakaraan na 2024, ma'am, ang talagang na-damage na bahay dito, 4. At ngayon, ma'am, kasalukuyan, kahapon nga inikutan namin, yung ang unang report ko, 16 na bahay lang. Kaya lang, yung 8 talagang totally damaged. Yan nakikita natin, hindi lang drawing, talagang actual na nakikita natin talagang sumama na sa pagguho ng lupa. Malaki ang problema ngayon kaysa nung nakaraang taon.